Ito na nga mga loads ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga loads, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter sa labas ng isang floating castle at dito nagtipon ang council sa gitna ng mabigat na katahimikan. Sa harap nila nakaluhod ang matandang witness. Nanginginig ang buong katawan niya habang walang tigil ang pag-iyak. Halatang takot na takot ang kanyang kalooban at ang bigat ng konsensya ay pilit siyang dinudurog sa harap ng pinakamataas na assembly. Si Vir Ian ang unang nagsalita. Hinihiling niya sa matanda na i-reveal ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa nangyari sa prison. Sinikap niyang panatilihing calm ang usapan. Subalit bago pa man makapagsalita ng maayos ang witness, nakialam na agad ang queen. Pinapatag si Jenfrey at sinubukan nilang bigyan ng encouragement ang matanda para maging strong at magsalita. Pero hindi na napigilan ng matanda ang emotions niya. Sa halip na clear na testimony, inamin niya na pwede sana niyang napigilan ang tragedy kung nagising lang siya sa tamang oras. Yung pagsisisi na yon ang tuluyang nagpatambo sa kanya. Dahilan para lalong humagulgol. Sumunod na nagtanong ang king, sinusubukan niyang alamin kung may narinig man ang matanda noong gabing yun. Wala pa rin maayos na sagot na nakuha. Ang tanging tugon niya ay patuloy na pag-iyak. Kaya napilitan ang council na humingi ng testimony mula sa iba pang nandon. Isang elf ang nagbigay ng statement. Tiniyak niya na kung may kaguluhan man o fighting sa prison, siguradong narinig niya yun kahit mula sa first floor. Ang pananalita niya ay nagbigay diin sa kakaibang silence na bumalot sa buong incident. Kasunod nito, inilatag ang report ni Arthur. Ayon sa kanya, pagdating nila sa prison ay patay na ang mga prisoners. Ang kanyang testimony ay hindi based sa hinala kundi sa mga detalye na nakita niya mismo sa lugar. Hiniling ng queen ang mas clear na description ng scene. Kaya kahit patuloy ang paghikbi, pilit na nagsalaysay ang matandang witness. Ikinwento niya kung paano sila pumasok sa room at nadatnan ang mga arrows na nakabaon sa bawat sulok. Inilarawan niya ang isang prisoner na nakasabit sa isang arrow at yung isa naman nakasandal sa labas ng kanyang cell. May arrow na tumusok sa core niya. Ipinaliwanag din ng elf guard na hindi clear kung ang prisoner ba ay nakalabas mag-isa o may tumulong sa kanya. Binanggit din na gusto sana niyang mag-investigate pa, pero si Arthur ay may plano munang magtanong kay Rhodys tungkol sa isang point. Dito muling nagsalita si Arthur. Ipinaliwanag na pagdating niya kay Rhodys ay patay na rin ito. Tinusok sa gitna ng katawan. Ibinahagi rin ang kalagayan ng iba. Si Jenfrey ay natutulog malapit sa room habang si Albold ang nagbabantay sa main door. Sa kabila niyon, nagawa pa rin ni Albold maramdaman ang mana ni Arthur kinabukasan, patunay na gising pa rin at capable magbantay. Idinagdag pa na maraming guards ang walang kamalay-malay sa mga floor sa pagitan ng first level at ng prison. Kung may pumasok man sa castle, wala talagang naiwang kahit anong trace. Matapos pakinggan ang lahat ng testimonies, nagbigay ng desisyon si Vir Ian dahil magkakasundo ang lahat ng witnesses. Napagpasyahan ng council na wala sa kanila ang may direct involvement sa pagkamatay ng mga prisoners. Gayunpaman, alam ng council na ang biglaang pagkamatay ni Rhodys at Uto ay sapat na para magdulot ng malaking kaguluhan hindi lang sa loob ng floating castle kundi pati na sa labas. Alam nila na kahit maliit na mali ay pwedeng magdulot ng takot at doubt sa buong kingdom. Sa gitna ng meeting, muling nagbigay ng order si Vir Ian. Inatasan niya si Jenfrey na temporarily mag-step down sa duties niya. Ipinaalam na pwede lang siyang bumalik kapag ipinatawag ulit ng council. Isa tong hakbang para sa smooth investigation at para rin sa emotional state ni Jenfrey pagkatapos ng nangyari. Ang pagkakakulong sa isang high-profile prisoner mula sa Alecria ay dati nang nagbigay sa mga tao ng dikiden ng feeling of power at control. At kahit hindi nagluksa ang council para kay Rhodys, malinaw na ikinalungkot nila ang pagkawala ng important information na dala niya. Impormasyong pwedeng nagbago sa takbo ng war. Sumalo ang elf na si Albold habang tinatanggap ang next verdict ni Vir Ian. Ipinag-utos na ipadala siya pabalik sa Elshire Forest para tumulong sa mga forces doon. Isang desisyon para ilayo siya sa center ng incident at palakasin ang defense sa ibang parte ng kingdom. Para maiwasan ang chaos, ginawa ng council ang klasikong ginagawa ng maraming leaders sa ganitong failures, itinago nila ang buong truth.
Bilang last decision, bumaling si Virian kay Arthur at sinabing mananatili siya sa castle sakaling kailanganin ang kanyang power at abilities. Walang objection si Arthur. Tahimik na natapos ang council meeting sa gitna ng hall. Magalang na yumuko si Arthur bilang sign of agreement habang ang bigat ng secret ay nanatiling nakabaon sa loob ng floating castle. Kinahapunan, makikitang tahimik na nakatayo si Virian malapit sa bintana habang seryosong nakatingin sa labas ng castle. Ang bigat ng silence sa paligid ay parang sumasalamin sa tensyon na bumabalot sa buong continent. Hindi nagtagal ay lumapit si Arthur. Ramdam na ramdam ang worry sa mukha niya. Alam niyang mabigat ang sitwasyon. 3 tao na ang napatay at pinaniniwala ang gawa yun ng enemy forces. Ang mas nakaka-worry pa, nangyari lahat yun sa isa sa pinakaligtas na lugar sa buong Dikiden. Pero sa halip na magpakita ng fear, nanatiling calm si Virian, parang gusto niyang iparimin kay Arthur na kung talagang worried siya sa safety ng lahat, hindi niya hahayaang manatili ang mga tao roon. Dahil dito, natahimik si Arthur at napaisip ng malalim. May point si Virian. Kung kaya ngang pasukin ng kalaban ng castle, bakit hindi na lang diretsyo nilang pinatay ang council o kahit isa sa kanila? Hindi logical. Biglang bumalik sa isip ni Arthur ang mga sinabi ni Agrona noon tungkol sa war. Ayon sa kanya, ang goal ng gyera ay sakupin ang continent with the least number of casualties as much as possible. Naalala rin niya kung paano siya tinanong ni Agrona tungkol sa situation sa Alakwa at kung paano siya pinayuhan na magdesisyon agad. Lalong lumalim ang iniisip ni Arthur. Unti-unti niyang na-realize na baka hindi lang simpleng conquest ang goal ni Agrona. Baka gusto niyang makuha lahat ng resources, buhay man o hindi, na nandito sa continent. Naalala rin niya yung isa pang warning ni Agrona. Papasok na raw ang war sa next phase at hindi yun pabor sa side nila. Dahil dito, sinubukan ni Arthur ay connect lahat ng naaalala niya. Posibleng plano ni Agrona na palakasin muna ang kanyang power bago diretsyo sa lakayin sila. Kasabay nito bumalik sa isip niya si Rhodys. Napatanong siya kung may importanteng bagay ba talagang inihayag nito noon. Posible bang ginamit ni Rhodys ang poem para lampasan ang isang curse? At may connection ba yon sa nangyari kay Cynthia? Habang nalulunod si Arthur sa kanyang thoughts, muling nagsalita si Virian at inamin na sa totoo lang wala rin siyang clear answer sa mga nangyayari. Ang war na to ay sobrang laki. Ibang-iba sa lahat ng battles na naranasan ng lupain dati. Pero may weird na feeling na hindi niya ma-explain. Dahil dito, napatanong si Arthur kung bakit ba parang masyadong tahimik ang lahat these past few days. Tahimik na tumango si Virian bilang agreement. Pareho nilang nararamdaman ang weird calm bago ang storm. Sang-ayon si Arthur, parang may malaking bagay na malapit nang mangyari pero hindi pa niya matukoy kung ano. Matapos ang usapan, makikitang naglalakad mag-isa si Arthur sa mahabang hallway ng castle. Tahimik ang paligid, pero ang isip niya ay punong-puno ng worries. Pakiramdam niya masyadong mabilis ang takbo ng lahat. Parang hindi na niya masasabayan ang changes. Bigla siyang tumigil sa harap ng isang window at tahimik na tinitigan ang view sa labas. Habang nakatanaw, hindi niya maiwasang isipin kung tama bang magstay lang siya sa castle habang busy ang ibang general sa kani-kanilang missions. Nasa Ellen si General Aya para magbantay. Si General Mika naman ay nag-iimbestiga ng radical group sa Dark. Si General Very ay busy sa pagpapalakas ng defense ng major cities sa western coast. Si General Byron naman ay nagmomonitor sa Northern Grand Mountains para maghanap ng signs ng retainers o spies. Sa kabila ng lahat, hindi magawang i-question ni Arthur ang desisyon ni Virian. Alam niyang may rason kung bakit siya pinapanatili dito. Kaya naisip niyang sulitin na lang ang oras niya rito. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa door ng kanilang room. Mula sa loob ay may narinig siyang boses na parang masaya at may pakiusap. Pagpasok niya, nadatnan niya si Ellie kasama si Sylvie. Kitang-kita ang gulat ni Ellie sa bigla niyang pagdating. Habang sa isip niya naman ay narinig ang tahimik na message ni Sylvie na okay lang ang lahat. Agad lumapit si Ellie at may lamang na tanong kung bakit ang tagal daw niyang nawala. Napangiti lang si Arthur at sinabi na busy lang siya sa sunod-sunod na meetings pero free na siya ngayon. Hindi nagpahuli si Ellie at agad nagbiro, ibig sabihin ba nun, maglalaan ka na ng time para sa paborito mong kapatid. Tumango si Arthur at sinabing oo.
Basta sumama siya sa training grounds kasi may ilang bagay silang kailangang i-test ni Sylvie bago ang real battle. Habang naglalakad sila papunta roon, kinausap ni Arthur si Sylvie mentally at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila ni Ellie kanina. Simpleng reply lang ang natanggap niya, paalala na nanumpa siya ng secrecy. Bago sila pumasok sa training room, napatingin si Arthur kay Ellie at bahagyang napangiti. Natutuwa siya na nagkakasundo ang dalawa at nagtitrust sa isa't isa. Pagpasok, agad sinabi ni Arthur na kailangan muna sila mag-stretch bago magsimula. Walang reklamo, sinimulan ni Arthur at Ellie ang stretching. Inaya rin niya si Sylvie na sumali. Sa una ay uncomfortable si Sylvie kasi hindi pa siya sanay sa human form, nahihirapan siya kahit sa basic movements. Maya-maya bigla siyang natisod kaya natawa sina Arthur at Ellie habang tinulungan siya ni Ellie na tumayo. Pagkatapos ng light moment, sinabi ni Arthur na simulan na nila ang real training. Kaagad nag-prepare si Sylvie at ipinakita ang kanyang powers. Pinahinto muna niya si Arthur at sinabing manatili lang itong nakatayo sandali. Hindi nagtagal, nagtipon ng puting liwanag sa paligid niya bago naging isang mana arrow. Diretso niyang pinakawalan kay Arthur. Nagulat ng kaunti si Arthur pero mabilis ang reaksyon niya. Sa huling segundo bago tumama, nasalag niya gamit ang kamay. Pero hindi niya maitago ang surprise nang makita niyang may maliit na sugat sa braso niya. Tiningnan niya si Sylvie at agad tinanong kung kailan pa ito natutong gumawa ng mana arrow. Ipinaliwanag ni Sylvie na nakuha niya ang idea sa elementless mana ni Ellie, kung paano niya i-maximize ang kanyang abilities. Hindi nagtagal ay naghanda ulit siya ng bagong mana arrow at pinuntirya si Arthur. Muli niyang sinalo pero habang tinitingnan ang arrow, napansin ni Arthur na sobrang different ito sa kay Ellie. Mas dense ang mana, parang solid talaga. Hindi man mataas ang raw power, sobrang bilis ay concentrate ni Sylvie ang mana sa ganun siksik na form kaya hindi agad nawawala ang spell sa first impact. Patuloy na pinag-aralan yun ni Arthur at napagtanto niyang kahit nakuha ni Sylvie ang idea mula kay Ellie, magkaiba talaga ang composition ng kanilang spells. Habang nag-e-explain si Sylvie na ang mga dragon ay kayang manipulahin lang ang ether at purong mana. Parang may gusto pa siyang sabihin pero bigla siyang natigilan. Napansin yun ni Arthur kaya agad niyang tinanong kung anong problema. Nag-atubili si Sylvie bago aminadong kahit hindi pa siya sure sa pagstay niya sa human form. Mas lalo niyang nauunawaan ang kanyang core pero parang may something na hindi pa niya ma-reach. Sa halip na mag-worry, ngumiti lang si Arthur at sinabi, baka mas maintindihan mo yan kapag lalo ka pang lumakas. Pero sa ngayon, gusto niyang makita kung gaano ka-kontrolado ni Sylvie ang purong mana. Sa isang iglap, lumikha si Arthur ng maraming fireball at sabay-sabay na pinakawalan kay Sylvie. Malakas na explosion ang nangyari. Makapal na usok ang tumakip sa paligid. Pero nang unti-unting nawala ang usok, nakatayo lang si Sylvie na parang walang nangyari. Walang kahit maliit na gasgas. Lumalabas na nagawa niyang mag-cast ng barrier para protektahan ang sarili at ang nakakatawa pa, humihikab pa siya sa loob. Parang hindi niya talaga sineseryoso ang test. Hindi nagpatinag si Arthur, muli siyang naghanda ng fire attacks. Pero this time, iba na ang style. Inutusan niya si Sylvie na gumawa ng separate panels as defense sa bawat projectile habang mabilis niyang inilabas ang sunod-sunod na attacks. Pero parang sobrang dali lang para kay Sylvie na i-counter lahat gamit ang kanyang powers. Hindi pa tapos si Arthur. Mula sa makapal na usok ng sumabog na spells, bigla siyang lumitaw sa likod ni Sylvie, hawak ang sandata at handa ng umatake. Dahil sa bilis, hindi na nakaiwas si Sylvie. Tumama ang strike sa kamay niya. Pero sa halip na masaktan, parang walang epekto, saglit na kumislap ang violet sa balat niya. Doon napagtanto ni Arthur na kusang lumabas ang matitibay na dragon scales ni Sylvie bilang automatic defense. Bahagyang napaatras si Arthur, halatang nagulat pero sabay na namangha sa nakita. Pansamantala silang tumigil sa training habang sinusuri ni Arthur ang abilities ni Sylvie. Sabi niya, sobrang impressive ang control nito sa mana at mukhang sobrang laki rin ng energy reserve niya. Dagdag pa niya, natural na malakas ang physical defense ng scales niya kahit medyo mabagal pa si Sylvie sa human form. Kasabay ng light tap sa ulo ni Sylvie, sinabihan niya ito na kahit ang ganda ng abilities, hindi pa sapat ang power ng attacks niya para maging real threat sa retainers at sa side.
Hindi agad nag-react si Sylvie. Sa halip, calm na ipinaliwanag na mas mahina ang natural defense niya kapag nasa human form. Kung seryoso raw si Arthur sa last attack gamit ang Dawn's Blade, malamang nawala na siya ng isang braso. Habang sinasabi niya yun, pareho silang napako sa imaheng nabuo sa isip ni Sylvie. Ang tunay niyang dragon form na naglalabas ng blinding white power mula sa bibig. Ipinaliwanag ni Sylvie na mas fine ang control niya sa mana kapag human form. Pero kapag dragon form siya, mas maraming mana ang kayang ilabas sa isang burst, kahit hindi gaanong precise ang control kumpara ngayon. Lalong natuwa si Arthur nang marinig yun. Mas malinaw na sa kanya ang potential ni Sylvie sa laban. May ilan pa raw siyang gustong i-test. Inutusan niya si Sylvie na gumawa ng square panel sa harapan niya at panatilihing matatag. Walang pag-aalinlangan, nagtipon si Sylvie ng purong mana hanggang maging reinforced square na white light. Nang siguradong matatag na, buong lakas na sinuntok ni Arthur. Pero laking gulat niya nang halos hindi man lang natinag ang defense ni Sylvie. Agad niya itong pinuri at tinanong tungkol sa distance limit. Gaano kalayo ang kaya niyang i-control ang spells nang hindi nawawala ang power? Muling ipinakita ni Sylvie ang kakayahan niya. Pinakilos niya ang isang clump ng white light. Si Arthur naman ay patuloy na nagtitutorial kung saan ilipat at paano ay manipulate ng mas efficient. Tahimik lang na pinapanood ni Ellie ang dalawa mula sa side habang seryosong nagpapatuloy ang training. Hindi nila namalayan na unti-unting dumidilim na ang kalangitan sa labas. Kahit pagod na, masigasig pa rin sumusunod si Sylvie sa bawat instruction ni Arthur. Nang sabihin nitong gawing arrow ang hawak niyang energy, agad niyang binago ang bilog na liwanag sa kamay niya into isang malaking mana arrow. Pawis na siya sa sobrang concentration. Pero sa huli, successful niyang nabuo ang halos perfect na attack. Hindi maitago ni Arthur ang tuwa niya nang makita yon. Unti-unti nang nabubuo sa isip niya kung paano sila magti-team up sa actual battle at kung paano gamitin ang kani-kanilang strengths para mas effective sa digmaan. Samantala, sa kabilang side ng room, si Buo ay unti-unting nababagot at inaantok habang tahimik na nakahiga. At doon lang napansin ni Ellie ang isang bagay habang abala sina Arthur at Sylvie sa training. Parang nakalimutan na siya ng sarili niyang kapatid. Kaya nanatili siyang nakatayo sa gilid, tahimik na pinapanood ang dalawa habang unti-unting nagtampo. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.